Jiro. Anong unang impression mo sa akin? Siyempre, mas tingin ko sa'yo, kuya eh. May edad ka sa akin. Artista, at saka madaling kasama. Yung okay sa iba. Thank you, bro. Kailan nga pala yung huling kita natin? Huling kita natin, tayong dalawa. Naalala ko, pareho tayong kargado eh. Oo, tama. Naalala ko, ikaw iba yung poison mo. Yung sa akin naman, alak, umaga pa lang. May alak na ako. Tapos, lalapitan mo ako, Kuya, ito yung Bible verse na binabasa ko. Oo nga, no? Hindi ko alam na nakatira na pala nun. So nagulat ako, parang siguro a few tapings ka nang lumalapit tapos nag-spread ka ng gospel. Nalaman-laman ko na lang na nagsushooting, hindi ka na lang sumulpot sa... Hindi na ako pumupunta. Hindi ka na pumupunta. Oh. So sabi ko, nanginayang naman kaming lahat na parang, bakit hindi nagpakita si Jiro? Mainstay siya dito sa show na to. So, yun na pala. Hindi namin alam na may problema ka na pala sa addiction. Kasi hindi halata eh. Ang galing mong magdala. Yeah. So, paano nalaman na pareho tayo? Parehong may addictive behavior, may mental illness. Hindi alam kasi ng pangkaramihan kasi pareho tayong galing rehab, di ba? So, ang ibig sabihin ng addiction is a chronic brain relapsing disease that cannot be cured, but it could be manageable siya. Para tayong may diabetes. Kasi nung panahon, pag sinabing addict ka na lang talaga. Parang yun ang stigma. At hanggang ngayon, dun sa mga hindi nakakaalam, yun ang tingin na hindi tayo pwedeng magbago. Ang sabi naman sa amin, yung addiction daw, panghabang buhay daw. Nagamutan, di ba? Totoo. Kasi nga, gaya ng sinabi ko, siya, parang mental illness nga siya. So, ako nga chronically ill eh. Nakalagay. Sa diaryo eh. Nabasa ko eh. Yeah, pero alam mo, sa industriya nasa limelight kasi tayo, marami tayong katulad. Marami tayong kapareho dito sa Pilipinas. Nagkataon lang pare na nasa showbiz tayo. Kaya grabe rin kung i-bash tayo. Tapos yung iba, hindi pa nila naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan natin. Yung cravings, yung illness nga, yung compulsion natin to take that first sip of that drug or sip of that alcohol. Hindi nila maintindihan na hindi natin naintindihan yung sarili natin. Diba? Na parang paggalit, gusto kong uminom, mag-celebrate. Kapag malungkot, ganun din. Pag masaya, celebrate, alak ulit. Alam mo yun? So, yung sa atin mga addict, recovering addicts, I think it's ang bigat eh. Nawala ako bigla. Last time nanalo ka ng 2023 Asia's Best Actor sa project mo na Dollhouse. Paano mo inatake yung role? Sa Dollhouse, parang hindi na yata akong umarte doon. I played Rustin as Baron Geisler na dinagdagan ko lang na, okay, anak ko ng general. Tatay ko naman kasi, halos parang general din eh. Military man. Isa rin yun sa mga rason kung bakit
bakit ako napariwara eh. Yung pagiging sobrang strict ng magulang ko. Kaya rin siguro si Rustin, yung pag-atake ko sa kanya, is a rebellious lost soul. Sa totoo, nung nandoon kami sa Netherlands, hindi ko alam kung ano ginagawa namin. Basta sabi ni Direk Marla Ancheta, 6 a.m. on the dot, aalis tayo papunta sa set, alam nyo na lines nyo. Nung pinanood ko, bro, nung inedit na nila, magic, naiyak na lang ako kasama ng misis ko. Sabi, wow, ngayon ko lang naiintindihan yung magic ng editing and trusting my directors. Pero, ito pare, may iba naman. Bakit mo binenta ang award mo for 75,000 pesos? Gawad urian yun, pare. Napaisip din ako eh, bago namin mapag-usapan yun. Pero talaga kasing naengganyo ako sa Pinoy Pound Stars. Sa dami ng trophy ko sa bahay na naka-display doon, tinignan ko, sabi ko pa nga, daling ko na lahat eh. Nilalagay ko na eh. Inawat lang ako eh. Ni Daddy sabi, huwag mong dalhin lahat, sabi niya. Sabi ko, sure ka? Isa lang, ito lang muna. Wala pa akong pinipili. Kinuha ko yung FAMAS. Ito na lang kaya. Kaso kasi best child actor lang nakalagay dito eh. Asan ba yung best actor? Hinanap ko yung Gawad Urian. Doon pala nakalagay yung best actor. Nagpaalam naman ako sa buong pamilya ko na kailangan ko ng konting pang Christmas, pang New Year, sabi ko. Dadaling ko kay Boss Toyo, sabi ko. Tsaka ang sabi ko, pinaliwanag ko sa kanila, isasama to sa museum pag nagpatayo si Boss Toyo. Yung mga ibang artista rin na nagbibenta sa kanya. For clout, naintindihan ko. Pero wala sa isip ko yung ibenta. Ang sinasabi ko nga kay Boss Toyo, wala akong idea, boss eh. Nung tinanong niya ako magkano, doon ko na naalala yung sa YouTube na pinapanood ko. Tawaran pala. Kaya, ayun, bumagsak ako sa 75,000. From 1 million, di ba? Hindi, 500. 500,000 to 75. Okay na yun. Puti nga, naibenta mo yung sayo. Akin, nasunog lahat. So, para sa akin yan, bilang aktor, hindi naman sa baliwala yung mga awards. Hindi ko na pag umaarte ako, hindi ako umaarte para magkaroon ng awards. Umaarte ako para mag-entertain ng tao. Nakakapanghinayang. Kasi tinanong ko, magkano po kung ipapagawa ko lahat, ipapareplicate ko sa mga award-giving bodies po ang mga awards na to. Ang sabi, baro na abutin ka ng mga 500 plus thousand. Sabi ko, okay lang. At least nasa database. So, sometimes we don't need awards anymore. Nanalo ka sa Dallas, di ba? We've proven ourselves na in the industry. So, siguro, yung sa atin, magpasaya na lang ng tao, di ba? So, after mo ibenta yung Gawad Urian mo, pare, may kumunik ba sa yung producer or writer, director? Ang daming kumontak sa akin. Good. For guesting, interview, ganun. Pero sa movie, sa mga indie, so far sa ngayon, wala pa eh. Pero may mga contact pa rin ako dun sa mga tumatawag sa akin para magtanong kung ba't ko daw binenta, paulit-ulit lang. Maganda yan kasi ako nakaka-relate. Kanina nag-usap tayo. Behind the scenes, sabi mo, parang ang sabi sa'yo ng taga-rehab na huwag ka munang tumanggap. Ilang years ka na bang clean? Bago lang. Kasi 2017 ako lumabas. Okay. 19, 20, 21, 22. 7 years. 7 years clean. Bro, it's about time for you to pray to God for that one call and accept that project. Kasi
nung na-rehab ako, 2 years akong nawala rin sa industriya. So, pagkatapos ko makulong at lahat, na-realize ko lahat ng pagkakamali ko. Dasal talaga ako kay God. Sabi ko, Lord, tanggalin niyo lang po ako dito sa lugar na to. Kasi puno ng dumi ng tao yung selda. I will serve you for the rest of my life. Tapos pinatawag ko na yung mga kapatid ko. Dalhin niyo na ako sa rehab. Tapos nung dinala ako sa rehab, I took it seriously. Open gate pa yun, ha? Anytime pwedeng tumakas, pero basa ako ng Biblia. I took God seriously. After a month and a half, tinawagan ako ni Direk Brillante. Sabi niya, Baron, may gagawin kayo ni Piolo. Moro yung title. Sige ho, go lang. Oh, mag-aral ka na mag-Indanaon. After 2 months of studying the script, tumawag sa akin si Direk Brillante. Baron, sobrang busy ni Piolo. Sa'yo na lang daw yung leading role. Sabi ko, na-memorize ko na po yung... Hindi, i-memorize mo yung lead. I-memorize mo. Sabi ko, talaga po? Sige po. Naantig puso ko. Pero natakot ako. Kasi big responsibility yun. So, ginawa namin, long story short, this coming March or April, lalabas na sa Netflix. Tapos yung salita namin sa buong movie is in Maguindanao. We dubbed it properly with the coach para hindi tayo masita ng mga brothers natin sa Mindanao. So yung salita is, inasab-saba na limikala, kakadyasan, gada ka lang na lupa. Yung mga ganon. So, I had a good time filming. Ito bro. Sa dami ng kontrobersya mo noon bilang artista, alin doon yung parang naging wake-up call mo? Nagkaanak ako. Tsaka responsibilidad sa asawa, sa pamilya. Pero ito, mamaya na tayo sa, baka maiyak ako. Sige. Yung naiya. Ilang araw ka dun? 4 days ako dun. Sana yun. Anong nasa utak mo nun, man? Alam mo na, high ako nun. Nang gramo ba tinina mo? Galing ako sa amin. May dala akong cellphone yung binayad ko sa taxi para makaalis ako. Kasi sabi ko dun sa taxi driver, Nong, dito na lang ako. Bababa ako, hinawakan ako. Saan ka pupunta? Magbayad ka. Wala kang pera, Nong. Sabi ko, wala kang pera. Nagalit yung taxi driver. Wala kang pera, sumakay ka rito. Magbayad ka, papahuli kita, sabi niya. Nong, ito na lang, cellphone ko. Kasi wala talaga akong pera. Iniintay ako ng mga kasama ko doon eh. Sabi ko, tinanggap niya, sabay nakaalis ako. Pero bakit siya naiya, pare? May kasama ka ba talaga doon? Wala. Doon lang lumipad yung isip ko. Oh, lumipad ka. Nandun ka sa naiya, pero hindi ka nakalipad. Pero lipad na lipad ng utak mo. Stranded ako doon. 4 days. Naintindihan ka. I could identify. So, kamusta yung experience, bro? Parang pelikula yan ni Tom Hanks, di ba? Castaway. Hindi. Aside from Castaway yung feeling mo, Castaway ka sa mga tao. Siyempre, praning ka malamang. Pero yung The Terminal yung okay. Doon siya naligo. Nakaligo ka ba doon? Pinaligo ako nung mga staff. Piniliguan ka? Hindi, pinaligo. Tapos binigyan ako ng pera. Pinagbisa ko. Naawa daw sila sa akin kasi nga kilala nila ako. Si G. Romanio ka. Ikaw, bro, paano ka nag-start mag-drugs? Sino nagturo sa'yo? Totoo? Curiosity. Tsaka gusto ko rin talaga subukan. Kasi nga dahil nga sa tinitira namin dati, medyo closed environment sila doon. Tabi-tabi lang yung mga bahay. Pagka dumadayo ako dun sa mga tropa ko, ayun. Yun lang usapan, kundi marijuana, sigarilyo lang, alak, ganun. Basta di naaalis yun sa usapan. Dahil maraming pusher, tsaka mga user. Ilan taon ka nung una kang humithit ng pinagbabawal na gamot? 14 yata ako. 14. Mas nauna ako. 12 ako.
I was 12 years old. Una akong hit ng hardcore drugs. Kasi yung rason ko nun, gusto kong tumanda agad. Sumama sa barkada ng kuya ko, ganyan. Gumimik, mag-chicks. Noon, every Saturday lang, or pag may okasyon, hanggat sa, ayun na, hinahanap-hanap na sistema ko. Hindi na ako nagbabayad ng runner. Ako na yung nagiging runner. Ang galing ko na doon sa karate, ang galing ko na mag-gun. Kasi yung iba nanginginig eh. Di ba? Hindi nila kaya. Swabing-swabe. And then, gumanon yung career ko, nag-stop ako mag-drugs. Nalipat naman. So, ang tawag naman doon is cross-addiction. So, naging addict naman ako sa alak. Nag-start yan sa 4 na bote. Gabi-gabi. O, walang araw na hindi ako lasing o nakamariwana. Kasi pare, noon, yung backpack ko, gusto pa yung mga buntot ng pusa. Alam mo yan? Punong-puno yung sponsored pa nga yung bag ko, pero tabing ilog, di ba? Akala mo, mga malilinis kami, di ba? Ang cute-cute. Hindi nila, may mga sungay na trip kami, gagawa. Ito, nakakatawa pare. Kasi parang legal na ako sa bahay, wala na silang magawa eh. So, magawa ako ng brownies, hash brownies. Ibibigay ko sa lahat ng mga Meron yun, meron. Cameraman, pero alam na nila lahat. Pero, yung mga nagta-traffic, no, ng tricycle, dun sa... So, mabalik ako sa storya. Matik na yan. Hinahanap nila every Wednesday yung brownies ni Baron kasi ang lakas eh. Tapos swabe. So, this time, ginawa akong extra strong. So, yung nagta-traffic ng mga tricycle, dahil nag-shoot kami sa bahay, school day parate yan eh. Wednesday school day, maraming tricycle na dumada. Sumigaw si Miss Judith Bauer ng, P.I. Nasa na mga nagta-traffic? Bakit ang ingay? Tawanan kaming lahat, nakatulog pare, hindi kinaya. Tamantama sila. Brownies ba naman? Matulog sila ng brownies. Pero kami, naka-brownies din kami habang umaarte. Tinginan na kami. Right. Ang saya lang. Ang saya mag-trip. Yung mga times na yan. Sa stage ng buhay mo, pare, pinagdudahan mo ba ang Panginoon? O question mo ba na parang, Lord, bakit ako? Bakit ganito? Yun ang hindi ko magagawa kasi una sa lahat, di ko naman siya nakikita. Tsaka kasabihan na siya ng maraming tao. Kumbaga, naging independent lang ako sa sarili ko nun habang nag-aartista ako. Ang tingin ko sa sarili ko, simpleng tao lang at saka nakakatulong ako sa family ko. Yung nabibili ko yung gusto ko. Kahit pa paano, may mga kaibigan pa rin ako, nagtitiwala pa rin sa akin yung mga mabubuting kaibigan ko na si Jiro, pagka nilapitan natin yan, wala tayong problema kasi open naman yan. Pero nandun din yung mga masasamang kaibigan na kahit saan ako magpunta, nakikita ko sila. At hindi ko maiwasan yung mapaaway nun. Init na ulo. Siguro punuan ng galit kasi bro, naalala ko noon, na una, okay lang, hindi ka matitrigger pare. Hindi, okay lang. Kasi nawala yung magulang mo eh, diba? Tapos ikaw na lang mag-isa nun. So, parang ulila. Sino nag-aalaga? Ulila na rin kasi sa mother and father. Ang nag-aalaga sa akin yung daddy ko. Lolo ko yun eh. Tas kumbaga ang tawag ko lang siya daddy kasi sa kanya ako lumaki. Paano sila nag-react? Nalaman nilang, si Jiro medyo hindi na namin maintindihan.
dahil ba to sa nawalan siya ng magulang or nalaman nilang nagda-drugs ka na? Anong nangyari? Napag-usapan lang namin nun. Yun lang, yung patungkol sa kung ano ba yung talagang ginagawa ko kapag hindi ko sila kaharap. Kumbaga, umabot sa point na pinag-confess nila ako na ano ba talaga, kinausap ako, tinapat ako, gumagamit ka ba? Sabi nila gano'n. Sabi ko, hindi ako sumagot. Hindi ako gumagamit. Pero kasi, habang tumatagal, ang nangyari, lumabas sa pag-uugali ko, nakita nila. Yung nag-iba yung ugali ko, nag-iba yung itsura ko, pumayat ako, payat ko talaga. Natatandaan ko, naka-jam ko yung girlfriend mo. Dati Huwag na sa... natin i-mention yung pangalan niya, pero siya yung kasi dati, kapag pumaparty kami, may designated nurse kami na taga-turok. So, pag pababa na yung party drug, siya yung kailangan may mentally aware. Ganun kami mag-trip noon. Organized party, drug party. Daming sinayang na pera, pare. Ganun ka rin ba? Nagsisisi ka ba na parang, ganito karaming pera na wala sa akin. Hindi ako nakapag-ipon. Kung sana hindi ko tinuloy yung mga pagbibisyo. Siguro na nandito ako sa estadong to. May career ako na sobrang ganda. Pinagsisihan ko lahat nung narehab ako, nahirapan ako. Kasi talagang nung nakakulong ako, feel ko eh. Sabi ko dito ako, ito, pinagsisisihan ko to, hindi ako lalabas dito hanggat hindi ko natitiis lahat nung mga pinaramdam kong pagkakamali sa pamilya ko. Yan. Doon ko talaga, kahit nung nakulong talaga ako nung totoo, hindi lang rehab. Ilang buwan ka nakulong? 2 linggo lang. Okay. Pero parang eternity, no? Hirap. Nakakatakot na nakakabaliw. Oo, kasi hindi ka isisino doon. Wala silang pakialam. Sino si Baron Geisler, wala silang pakialam. Kasi ako 2 buwan naman. Kaya medyo mas natakot ako. Tapos mas nadala ako nung nakulong ako. So, nakailang rehab ka? 4 na rehab. 4. Yung una ko, 1 year. Pangalawa ko, 2 years. Pangatlo ko, 6 months. Tapos nilipat ako, transfer ako ng TC. Bataan. TC yun lahat. Sakit. Lahat, mahirap. Hindi ko kakayanin. Madaling araw pa lang, gising na. Kailangan naka-TC lahat, beddings mo, locker mo, mga gamit mo. Bilang lahat ng kilos mo nun, pati yung tabo na... Paano mo na-survive yun, bro? Ang iniisip ko yung almusal, yung snack time, tanghalian, tas snack time ulit dinner, yun ang iniisip ko. Pag yun na medyo cool down. Parang in the moment ka lang. Kasi kakain. Hindi yung bukas. Hindi yung anong mangyayari bukas. Yung sa ngayon lang. Yun lang. Siguro yun, tinuturuan tayo ng mindfulness, no? Nadala ako, sobra. Hindi, yung mga may natutunan. Lahat. Nadadala mo sa labas yung mga natutunan mo sa recovery. Pati yung confrontation. Kasi tinuruan kami ng yung open position. Hands back. May one arm length. Yun, lahat yun. Leveling. May level with you. Jiro. Paano ba yun? Brother, magandang umaga sa'yo. Kino-confront kita. Ganun. Tapos may, halimbawa, kino-confront kita kasi yung banyo kanina, bagong linis. I feel bad because yan ang ginawa mo. May katdugtong yun, dapat tama. Kung hindi, papagalitan niya eh. Nako, kung nasa rehab tayo, sablay tayo, may punishment, maglilinis tayo ng banyo. May mga konting tae pa ng tao yun. ano yung pinakamahirap na part pag nasa loob ka? Yung pagmimiss sa pamilya, pare.
Kasi, nung 2020, nag-relapse ako, bro. Hardcore yung relapse ko. 2018 yung sineryoso ko yung, diba? So, 2 years, nag-backslide ako. Hindi 2 years ako nag-backslide. Papunta na sana ako ng Cebu. Pinauna ko na yung mag-ina ko. So, nandun sila. May shoot akong pelikula. Biglang, nag-announce sila na lockdown. Bigla ang lockdown. So, na-stuck ako sa Manila ng 3 months. Kakapanganak lang ng misis ko. Nabaliw ako, bro. So, yun na. Lahat ng mga convenience store, bro, for 3 months. Ubos lahat ng alak nila. Lahat. Siguro mga 4 yun. Tapos, yung inipon ko rin sa probinsyano, medyo naubos din. Kamusta naman yung family mo ngayon? Okay. We're still, a new family, still struggling. May mga ups, may mga downs. Hindi perfect. Pero yun ang kagandahan sa pamilya eh. Ngayon, we're waiting on projects. Siguro, yun, tinitinan ko siya as God telling me or teaching me to be humble. Kasi ang buhay, parang sa addiction yan eh. It's a learning process. Each day we learn eh. Diba? While I was doing senior high, I was depressed. Magaling lang ako mag-smile. Coping skill. Ang dami nating natutunan, di ba, sa rehab. CBT, cognitive behavioral therapy. Turning a negative into a positive. So, now I'm grateful na pinakinggan yung mga dasal ko na last year kasi, noong 2023, sumabak lang ako sa Manila. Ito yung tricky sa pagiging alcoholic addict brain natin eh. Na feeling natin kaya natin. Or 1 drink, okay lang siguro. Hindi naman ako malalasing hanggat sa mamaya, back to 0 ka na naman. Tuloy-tuloy na. So inisip ko, parang okay na ako. May trabaho, blessing. Thank you, Lord. Thank you. Hindi ko alam na marami palang temptation sa Manila. Pare, 6 years na ako sa Cebu nakatira. No drugs, but alcohol, bro. Nag-slip ako. So, it's very cunning and baffling, no, yung sakit natin. But, by the grace of God, this year, yung lahat ng hiniling ko, bago mag-New Year, ibinigay niya sa Mandaue, kung saan kami nakatira, nakabili ako. Isipin mo, pare, nung narehab ako sa Cebu, 20 pesos lang ang nasa pocket ko. After 5 years, I'm a homeowner na. Nakabili ako ng bahay, pare. Ganon yung tinatawag ng mga tao sa recovery na gifts of sobriety. So, never in my wildest dream na makikita ko sarili ko, no? May anak ako, may pamilya ako. Responsable. May bahay. Kahit paano, maayos naman yung karera. Pero kung hindi dahil sa fellowship, kay God, sa wife ko, talagang sa kultura at sa surroundings natin eh. Surroundings ko rather, kung bakit mas lumalakas yung paglaban ko to stay away from my demons, pare. So, and of course, yung baby ko si Talitha, pare, talagang sobrang makita mo sa
Pare. She's my pride and joy. I don't know. Pag nakikita ko sa... Nag-promise nga ako sa kanya kanina. Sabi ko, I'll make a way. Daddy will find a way. I'll see you next week, ha? You'll stay with your Tita Grace and in Pampanga. So, ang para sa akin, ground sa akin is family. Last year, hindi ko napuntaan masyado yung pamilya ko sa Pampanga. Nagsisi ako, pare. Masyado ako na-focus dun sa showbiz ulit eh. Naging showbiz ako eh. So, buti na lang this year, may mga tao nagpapaalala sa akin na huwag ka magpaka-showbiz ha. Pantay-pantay lang lahat ha. Nakakatuwa. So anyway, ikaw, kailan ka mag-aasawa? May asawa ka na ba? Wala. 31 pa lang ako eh. Pero, okay. Hiwalay kasi kami nung asawa yung nanay ng mga anak. So, yun, hiwalay kami dahil sa pagda-drugs ko nga. Tsaka, ayun, naubos yung mga pinundar ko, mga kinita ko. Tsaka, ayun, medyo nasasaktan ko siya. Aminado naman ako doon. Kaya pinagsisihan ko lahat yun. Kahit nung nasa rehab ako, inamin ko sa mga pari doon. Ano ba yung pwede kong maging revelation para, sabi ko, makabawi ako sa pamilya ko. Mapalitan ko lahat ng mga pagkukulang ko. Sa ngayon, wala pa sa isip ko ulit eh. Pero bukas naman ako. Open naman ako kung ano yung... Ayaw ba ipakita sa yung bata? Nakukontak ko. Nakakausap ko sila. Anytime. Face to face? Sa messenger lang. Video call lang. Hanggang dun lang muna. Hanggang dun lang muna. Kasi malayo eh. Ilang taon na yung baby mo, bro? Ano na sila ngayon? 16 na, tsaka 14. Malaki na. May sariling isip na. Nag-aaral, busy. Teka muna, 6 years old pa lang, may anak ka na? Hindi, 15 ako. 15. Nagkaanak ako. Grabe. Yung nabalita nga ako na batang ama. Ikaw yung tunay na bata. Nagtitaping tayo ng tayong dalawa, sinasama ko yun eh. Talaga? Yung anak ko, tsaka yung asawa ko. Alam mo naman, nakalimutan ko, lasing ako nun eh. Na naman. Hindi na lang lagi. Taping natin. Sayang, alam mo, sabi ng manager ko, Baron, kung nagtinmo ka lang, matagal ka ng mayaman. Siguro 2 na building mo. Kaya ako natanong sa'yo kanina kung nagsisisi ka sa mga nawaldas mong pera. Ako, may konting regrets. Nandiyan na eh. Nangyari na, nagawa ko na eh. Pero tama ka, let go kasi yun ang tinuro sa atin. Diba? Resentments. Nakaka-stress din kasi yun. Bawal sa atin ma-stress. Bawal sa atin halt. Ano yung halt? Bawal maging hungry, angry, lonely, and tired. Yeah. So, yun. May investment ka sa Cebu. At okay naman ang karera mo. May iba ka pa bang hinahangad ngayong 2024? Yung sa akin, the truth, maging happy yung wife ko. All I have to do, me and my wife, kailangan lang namin mas maging committed sa marriage namin at mas maging patient sa pakikibaka sa buhay. Ito lang yan, bro. Kung hindi ako humingi ng tulong, wala ako dito ngayon. Kasi bipolar 1 ako eh. Meron ka bang ganun? Wala naman. Iba yun sa akin. Hindi ka denied. Yun nga yung chronically ill daw ako. Pero walang sinabing ganun. Halimbawa, wala. Pero may psychiatrist kang... Marami. Tumatawag pa nga sa ano eh. Meron pa nga kaming teleconsult eh. Sa wellness patungkol sa mga mental, ganun. Mahal kasi ang psychiatrist, bro. Hindi biro.
sakit na pang mayaman yan eh. Parang 60,000 a month. O di parang bumili ka na ng condominium na maganda. Yeah. Kaya ako nag-stop. Bro, what healthier practices have you learned and still do today? Yung mga nabaon mo sa recovery. Dami. Pag-inom ng gamot. Yun. Huwag kong kalimutan yun. Tsaka yung pagtitiisin ng mga damit. Yun. Mga importanteng mga binabasa sa Bible. At syempre yung family. Tsaka yung kalusugan. Kailangan. Sabi, huwag ko lang daw talagang bitawan yung kung saan ako magiging masaya. Yung pipiliin ko raw yung mga gusto kong gawin na hindi ako may stress. Tama. Dami. Tsaka kahit yung mga nakasama ko doon. Friends ko sila sa Facebook. Nag-uusap kami paminsan-minsan. Nagkakamustahan kami. Ayun. Hindi rin nila ako makalimutan na nakasama nila ako. Kasi iba rin yung tira ko doon eh. Sa loob ng rehab eh. So, yun. Medyo, nung time na yun kasi may konti pa ako noon eh. So, yun. Pagka nandun... Mga bulong, gano'n. Hindi naman. Wala naman akong gano'n. Ang sa akin yung yung... Minsan, pag may nakita akong mga insektong maliliit, kinakain ko. Mga gano'n. Ah, talaga? Oo, may gano'n akong Dinaig mo si Boy Kakaiba. Tapang, no? Kakaiba. Tapos yun, minsan, nakikwento. Mahilig ako magkwento ng mga yun nga, mga war stories. Pangit na. Pero at least, ang sa nakuha ko dun sa, parang nakuha mo is, yung mga small habits, creating small habits, wag bitawan, para ma-maintain ko mo yung sobriety mo. No? Isa sa nakapag-help sa akin ngayon, hindi maiwasan mag-away or magkaroon ng misunderstanding kami ng wife ko. Ginagawa ko, tumatakbo ako diretso sa gym, pare. Magbubuhat ako. Or magsaswimming ako. Or maliligo ako. Meron na akong mga ganun. Kailangan may gawin ako. And, hindi pwedeng sa isang araw na hindi ako mag-workout. Kailangan may exercise ako para umokay ito. At ito. May exercise na. Exercise talaga. Anong dream role mo, pare? Dream role ko? Siguro, kahit yung lang. Kahit kasama lang ng bida, mga ganun. Kontrabida. Pwede na rin sa akin yun. Kaya ko na rin. Medyo umiiwas ako sa drama kasi nung bata ako, di ba, babad ako dun. Kaya, ang sabi ko, nung may kumukuha sa akin, sabi ko, baka po drama. Hindi ka naman masyadong emotional dito, sabi nila. Sabi ko, anong role ko dyan? Sabi niya, more on ka rito, goons, military, gano'n. Natuwa ako. Sabi ko, uy, okay to, bago to. Parang bagong buwan. That's good. Pare, kung handa ka, pwede ko naman kausapin si Boss Arnold Vegafria, my handler. He's open to holding character actors kasi may puso siya para sa mga katulad natin. He handles Claudine, he handles me, and I bet, pare, if you're really willing to parang bumalik na hindi na bumalik sa tama at saka sa industriya, then there's always hope. I think yun ang natutunan ko sa pagiging addict at alkoholiko. Lagi may hope. Ito bro, last na. Last one. Hingi lang ako ng konting tips sa'yo sa acting. Kahit konti lang. Sige. Meron akong narinig sa'yo kanina na sabi ko, kawawa ka naman dahil sinasa puso mo masyado yung drama. Pati itong mga bagong actors ngayon,
Direct, Actors Guild. Natatawa ako. Kasi dyan ako nadali. Ngayon pare, yung crying scenes ko, pag sanang binubuko ko na, pero at least effective siya. At tinuturo ko rin to sa mga actors, mga new actors out there. Ano lang, hindi Vicks, nilalagay ko dito. Haplas. Pero nakokontrol ko since it's a technique that I use. Like even sa Dollhouse, akala mo those were real tears? That was just called acting, my son. And then pag nararamdaman ko ng ganyan, tapos mahanginan na, tumutulong siya sa puso. Dinadagdagan ko na ngayon ng emosyon. So, sasakyan ko ngayon yan. It's just acting. Kaya nga, may bloopers kami sa may bloopers kami sa senior high na I was in the middle of crying. It's an emotional scene. Pagharap ko sa camera, ganun na ako. Parang, I don't take the crying scenes. It's just acting. I intellectualize it anymore. Hindi na ako. I don't use, basta I have a technique, bro. I hope yun ang gamitin mo kasi it's gonna be very taxing for us recovering addicts and alcoholics. I hope I could do a session and teach these guys how to act without using real emotions, but using the character, yung perspective ng character. Kasi there are times or moments na you don't really have to cry to make the audience feel and understand your character. Especially for those intellectual viewers. Diba? Yeah. So, wag masyadong seryosohin yung emosyon. Last message mo na lang, bro, para sa akin. Sa'yo? Hindi, ikaw, anong message mo sa sarili mo, pare? Yung sa akin lang, maintain mo lang yan pagbabago mo. Kung gusto mo, pare, andito lang. Saan ka nakatira? Sa Rizal. Ang layo. Layo. Workout, takbo ka. Paganda ka ulit na katawan. Yun lang, para pag sumaba ka, mentally and physically healthy ka. Kahit na anong rule. Kasi, no matter what, bro, you're G. Romano. You're one of the best actors here in our country. And I respect you from the bottom of my heart. And you have a soft spot in my heart as well. Kasi pare, mga bata pa lang tayo yung mga makukulit sa ABS. Noong time na yun. So, yun. Ikaw, anong mensahe mo sa sarili mo, pare? Ito na lang. Message ko na lang sa'yo. Sana magtuloy-tuloy pa yung pagiging mabait mo, tsaka yung family mo. Sana, yun nga, alam mo yan, yung mas magkaroon kayo ng happy family. Yung kumpleto, tsaka yun lang, mas mapalapit kay God. And more blessings to come. At sana bago na tayo. Baka ayan na naman, konting pagkatapos na ito, ayan na naman. Siguro dapat isipin natin, isipin talaga natin at isa puso natin na parang 8 Mile, this is our only chance and last chance, final chance in our industry. If we mess this up, wala na, diba? Yung respeto Oo. na paunti-unti nating binibuild, mawawala. And message ko sa atin, I'm an overthinker also, bro. So, siguro, let's stop overthinking and start meditating and just focus on the good.
Kumbaga, exhale the bad shit, inhale the good stuff. Ayan.